May mga kwentong hindi kailangang isigaw upang marinig. Sa bawat hiblang hinahabi, patuloy na nabubuhay ang kultura, kasaysayan at pag-asa ng komunidad. Sa bayan ng Tagkawayan, ang paghahabi ay higit pa sa isang kasanayan. Isa itong pamana na sa paglipas ng panahon ay patuloy na nagbibigay buhay sa mga pangarap ng maraming pamilya. Ako si Norma Badasan, 58 years old, nakatira sa Santo Tomas, Tagkawayan, Quezon. Isa ako sa BOD at Vice Chairperson ng Tiki Weavers Producer Cooperative. Nagkaroon ng patraining ang LGU sa pangunguna ni Mayor Carlo Eliazar bilang livelihood program. Isa ito sa ang layunin ay magkaroon ng alternatibong hanap buhay o dagdag pangkabuhayan para sa magsasaka, lalo't higit ay sa mga kababaihan. Sa ilalim ng Tagkawayan Weavers Producers Cooperative, ang paghahabi ay naging higit pa sa kabuhayan. Dahil sa bawat hiblang pinagdurugtong, dito rin ay nabuo ang isang pamayanang pinangangalagaan ng sining, pinalalakas ang lokal na industriya at binibigyan ng mas maraming oportunidad ang mga artisan ng Tagkawayan. Bago nagkaroon ng kooperatiba, nagkanya-kanya ng paggagawa ng products at kanya-kanya rin kami ng hanap ng pagbebentahan. Pero, nang nagkaroon kami ng kooperatiba, ay nagkaroon kami ng higit na pagkakaisa at pagsasaayos ng aming mga produkto para sa aming kooperatiba. Noon po ay, kung ba yung product namin ay umiikot lang dito sa aming bayan, ang malaki pong pagbabago sa amin sa ngayon, yung makarating po ang aming mga produkto sa iba't ibang lugar, katulad po ng pag-invite sa amin ng DTI para ang aming mga produkto po ay nakakarating na sa trade fair. Nai-invite na rin po kami sa mga festival. Malaki ang pagbabago para sa amin nang kami nakasali sa Nyugnyugan Festival. Isa ito sa naging dahilan sa pagtaas ng aming benta mula 2023 hanggang ngayon. At dahil dito, dumami ang nagkaroon ng hanap buhay, lumawak ang nararating ng aming mga produkto. Ang mga basket ng Tiki Weaver ang palaging ginagamit ng probinsya para sa Nyugnyugan Festival. Pag nakita nila ang produkto ng Tiki Weaver, ay wow, ang ganda naman, gawang Tagkawayan. Sa bawat produktong nalilikha ay may isang kwentong nagsimula sa simpleng pangarap at walang sawang pagtsatsaga. Natupad ang aking pangarap sa aking paghahabi ay ang pangarap ko na mapag-aral at mapagtapos ko ang aking mga anak hanggang makagraduate ng college. Isa itong paghahabi sa aking ipinagmamalaki, una sa aking pamilya, dahil ito ay isa sa inasahan ko na isang karagdagan para sa dagdag hanap buhay ng aming pamilya para sa pagpapaaral at pagpapatapos ng aking mga anak. Kung ano man ang sinimulan sa ngayon, tuloy-tuloy na maipakilala natin ang ating kultura. Huwag tayong susuko at maipagpatuloy natin na pangalagaan ang ating pinagkukunan ng mga materyales para sa mga susunod na henerasyon. Ang paghahabi ay gawin natin na trabahong may pagmamahal. Dahil kapag ginagawa natin ng may pagmamahal ang ating mga produkto, ganun din sa mga mamimili. Magaan sa puso nila at maganda sa kanilang pakiramdam na sila ay bumibili at mas nakikilala nila ang ating mga produkto. Maaaring matapos ang musika at maglaho ang mga ilaw ng pagdiriwang. Ngunit sa bawat hiblang patuloy na pinagyayaman, mananatiling buhay ang kultura, ang pagkakakilanlan at ang pag-asa ng Tagkawayan. Sapagkat ang pinakamahalagang kwento ay patuloy na nahahabi. Tahimik, ngunit hindi kailanman nalilimutan.